Welcome po muli dito sa ating segment sa YouTube channel na Usapang Religion na Pag-isipang Muli. At una, gusto ko munang pasalamatan yung mga sumusubaybay dito sa ating programang ito at nagko-comment, so maraming salamat for engaging us and asking questions, and maganda kasi yon dahil mas napaglalalim pa natin at mas napapalawak pa natin ang pag-uunawa natin nitong mga pinag-uusapan nating issue, particularly sa hell o impyerno, kasi ito yung ating naging topic ng talakayan. So maraming salamat doon sa mga nagko-comment at sumusubaybay, sa mga nag-like, sa mga nag-subscribe. Maraming salamat sa inyo, kung maganda nga ipagkalat nyo ito, at malaman din ng iba, mapanood din nila. So ang atin lang namang goal dito is yun nga, gaya ng title ng ating programa ay pag-isipan nating muli. So ibig sabihin, yung mga naituro sa ating mga doctrines, yung mga naituro sa atin ng simbahan, maganda naman din na pinag-iisipan nating muli ito, na hindi lang natin siya basta tinatanggap na yun na yun, but it's good na magbabalik tanaw tayo at mabigyan tayo ng mga fresh perspectives, coming from looking back in history and particular developments in theological thought. So yun ang gusto nating aim. Now, medyo nakailang serye na, ilan na rin yung serye na nagdaan in this particular issue of hell. Kung naniniwala ka ba sa impyerno, at pinaniniwalaan mo bang ang mga taong hindi sumusunod sa Panginoon ay diyan mapupunta, So gusto natin yang i-rethink, pag-isipang muli. Now siguro ito na yung magiging last video on this topic, at gusto ko lang na dito sa particular video na ito, na gusto ko lang pag-usapan natin at makita natin na sa mga earliest Christian thinkers, diverse po sila. Hindi lang sila may isang pananaw lang particular sa isang doktrina, isang magandang halimbawa dito, nung umupo na si Emperor Constantine, nag-proclaim siya ng Edict of Milan na okay na legalize na yung kasama yung Christianity, na they have the freedom to express their faith and all that. Noong 325, kung tama yung aking dating, kinonvene niya yung first council ng Nicaea, At kinonvene kasi yon dahil during the first 300 years, ang mga tagasunod po ni Kristo ay very diverse ang mga pananaw. Iba-iba po sila ng pananaw. At isa sa mga parang major controversy nga, for example, ay yung Arius, yung Arianism na tinatawag, na ang pananaw na yon ay si Kristo daw ay kinreate din ng Diyos. So therefore, He's a human being just like us, at hindi siya Diyos, He's also a created one. So yun yung controversy, na kailangang isettle ng mga Kristiyano during that time, at kinonvene nga itong council na ito para pag-usapan sino ba si Kristo, ano bang relasyon niya sa Diyos, ano ba siya, Diyos din ba siya, tao ba siya. So yan yon. So dyan nabuo yung mga terms natin sa theology na homoousios, yung of one substance. Dyan nagsimulang ma-develop at ma-formulate yung Trinitarian doctrine, yung the doctrine of Trinity. At syempre dyan kinraft yung Nicene Creed, so dun sa creed na yan, dito nila ginawang official na ito yung official confession o creed
ng Universal Church at that time, no? One Holy and Catholic, no? Meaning universal, na yun yung ina-affirm. So may official na, no? At yung mga labas doon ay heresy, no? Hindi sila tumutugma doon sa naging official na teaching, right? So yun ano. So in fact, doon sa Council of Nicaea, hindi naman masyadong na-touch yung yung issue ng hell o kung saan pupunta ang mga tao, the wicked ones, how are they gonna be punished, dahil most of the discussion is focused on Christ, no? Yung natures ni Christ, yung two natures ni Christ, but anyway, so yun yung isang example na ang point ko dito is kaya kinonvene yun para isettle yung very diverse theological thoughts ng mga Kristiyano in the first 300 years. Okay, so in the first 300 years walang nag-excommunicate dahil wala namang official wala namang official na doctrine pa, no? So nung nagka-official doctrine na, ayan na, dyan na nagkakaroon ng mga excommunication, they drop the heretic word on others who doesn't align with that particular official teaching, no? So ganun ang nangyayari. Now, isa sa mga diverse na pananaw ay yung topic nga natin na impyerno, no? At ang umiiral doon, at least meron tatlo na na mga pagtingin diyan. Ano ba ang mangyayari? So ano yung afterlife? Ano yung mangyayari sa mga tao doon sa afterlife, no? So isa sa mga dominanteng kaisipan noon, especially karamihan ng mga early church fathers, mga theologian na church fathers, ay nasa eastern part ng mundo, no? So kung east, nandito yan sa Palestine, nandito yan sa Alexandria, no? Yung west naman, ito yung Europe, nasa Rome, yan, dyan sa area na yan. And karamihan actually nang dumalo doon sa Council of Nicaea, karamihan doon ay Eastern Church fathers, no? At parang kokonti lang yung delegation ng mga taga-west, no? But anyway, during those times, isa sa mga karamihang pananaw ay naniniwala sila doon sa tinatawag na universal reconciliation of all things. So meaning to say, ina-affirm nila yung belief na dahil namatay si Kristo, inismash na niya yung gates ng Hades, no, yung bronze gate ng Hades, para i-liberate ang lahat ng mga ginapi ng kamatayan, no? Kasi Hades may reference siya sa death, no? Yung si Hades, yung god of the netherworld sa Greek mythology, no? So dahil Hellenized yung panahon nila, panahon ni Jesus, no, yung Hellenistic thoughts ay nandun. So yan, may influence yung kanilang pananaw at nagre-resonate diyan yung Hebrew thought na Sheol, no? Yung Sheol is grave basically, and this is where all people go, no? They go to Sheol, no? At mukhang may resonance doon sa concept ng Hades, na lahat ng tao ay na namamatay ay nai-imprison kay Hades, no? So siya yung simbolo ng kamatayan. But then yun na nga, when Jesus died, he went to Hades and he proclaimed liberation to those who are captives in Hades. So yun yung umiiral na pananaw nun, at that Christ has liberated and smashed the gates of Hades. Kaya kung may mga makikita kayong mga iconography sa Eastern Church, no, ang kanilang iconography for resurrection ay yung tinatawag na anastasis, no, yung resurrection of the body, na ang iconography niya
ay nandun sa Hades si Jesus at hinahatak niya by the wrist si Adam at si Eve, and then the rest of the people there, yung mga namatay na sinauna, mga prophets, mga ano, ay yun nga, nililiberate niya, no? So dun din sa iconography, kung papansinin niyo yung mga detalye nun, yung bronze gate ay nawasak at nakakorting cross, no? At yung mga susi doon ay bali-bali. At merong isang mama doon na nakatali, no? Parang may reference doon sa parable niya ng binding the strong man and plundering his house. Yun. May nakatali doon kasi, no? So, yun yung so doon sa iconography na yun, nakapaloob doon yung theology in art. Doon sa paniniwala nila about what Christ has accomplished, what His death accomplished, and His resurrection, no? So it's the anastasis, na resurrection of the dead. So yun yung parang, hindi ko masabi kung dominante, pero kumbaga ito yung parang common na pananaw during that time, ano? At meron ding umiiral na pananaw ng mga panahon din na yun na naniniwala naman sa annihilation, no? So ibig sabihin, naniniwala pa rin sila dun sa resurrection of the body, the resurrection of the dead. Pero dun sa resurrection na yon, yung mga wicked ones hindi nakasama. So ibig sabihin, saan sila napunta? So ibig sabihin, they have ceased to exist. So wickedness, evil will cease. So along with that is that the wicked people will cease to exist. So na-annihilate. Okay? So yung mga righteous ang mariresurrect from the dead. So may ganung pananaw. Now, meron din namang pananaw na naniniwala sa eternal punishment, which is God has judged them, so therefore they will experience an eternal punishment in hell, in the lake of fire. Meron din ganyang paniniwala. Now, so saan nila nakuha yon, no? So maaaring, for example, kung binabasa nyo si Josephus, isa siyang Israelite historian, around that time din, during the first century, no? Doon dinescribe niya yung yung Israelite lore of the afterlife, na yun nga, yung paniniwala ng resurrection of the dead, yung universal resurrection of the dead, and then God will finally judge them. So meaning to say, everyone dies, go to Sheol or to Hades, and then that is a place, waiting place for the final judgment in the resurrection day. When they resurrect, God will judge them, and then parang yung sa Matthew 25, yung sheep and goats, no? Yung sheep ihiwalay, yung goats ihiwalay, and then the goats will be the wicked will be thrown into, yun na nga, yung Gehenna. Ginamit yung Gehenna doon sa Matthew 25, no? So doon sa Israelite lore, naniniwala sila na may susulpot na lake of fire where all the wicked will be cast out. Now, interestingly, sa Revelations 20 ba yan o 21, meron ding biglang makikreate na lake of fire, no? So after Hades will will vomit up the dead, then may description doon na second death, which is the lake of fire, where death and Hades will be cast out. So mismong si Hades and the death will be cast there, and then eventually Satan and his angels will be cast there, and then lastly yung the wicked. So general lang yung pagkaka-describe. So doon mapupunta. So meaning to say, kung i-realize mo ito dun sa vision ni Revelation, wala pang lake of fire. Gagawin pa lang in the last day, in the final resurrection of the dead, no? In the final judgment. So wala pa, hindi pa nag-i-exist, right? So, pero meron na silang concept na ganon sa Israelite lore, no? Again, si Josephus hindi naman yan Christian, you know? Pero dinidescribe na niya sa Israelite lore
may ganun sila. So maaring nagre-reflect to, no, doon sa Revelations passage. So maari lang, ha, hindi ko sigurado kung ganun nga, pero mukhang yung ganung thinking ay umiiral na. Okay? So again, may so bago dumating yung Council of Nicaea, may mga 3 umiiral na pananaw tungkol sa afterlife. Okay? And particularly sa judgment.